Tsaka alam mo ba, Kaps, pagka pala lumampas na sa 1,000,000 ang apektadong populasyon, ay nire-retire na nila yung pangalan. Katulad nitong si Typhoon Paeng, retired na to eh, oh. Kaya lang walang retirement benefits yun. Wala. Retirado. Yung pangalan lang. Saan si Kaps? Ang tagal. Si Kaps? Oh, Kaps! Saan ka galing? Umuulan sa labas eh. Kanina ang init ha. Ba't ka nakakapote ka pa? Ay, Kompleto basta ka pa ha? Pag uminit, Payong pa. kadalasan may kasunod na ulan yon. Bago-bago na ang panahon. Hi, ito si Rose B ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapaeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntun ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Kap, sa kasagsagan ng matinding kalamidad nitong nakaraan, no? Sabi ni Bongbong Marcos, hindi na daw ito emergency. New normal na raw ito. At ganun lang yung sinuma, yung mga extreme weather events na dulot ng climate change. Katulad ng mga bagyo, ang mga pagbaha. Pero mali yun eh, kasi nagiging ganito kalala ang epekto ng climate change dahil sa kawalan ng adaptive capacity. So, ibig sabihin ng adaptive capacity, gobyerno yun, di ba? Hindi yun kalikasan. So, sa SONA niya last year, sabi niya, larga na ang lahat ng flood control projects, hindi na raw magbabaha. Sa SONA niya this year, syempre mahirap mambola kasi lumubog yung maraming parts ng Pilipinas. At kaya pinagalitan na lang niya yung daw sa buwatan ng may hawak ng pondo. At yung hindi ako sure sabi niya ba, sinabi ba niya ang contractor? Basta may sabuatan. Sabuatan. Oo, pero actually hindi malinaw kung sino yung sinasabihan niya ng mahiya naman kayo. Kasi nagpalakpakan naman sila. So meanwhile, nakakagulat din na mismo sa SONA rin na yon, sinabi niya na tumaas ang produksyon sa agriculture at gumanda ang presyo ng mga agricultural products. Sabi pa niya, yung mga negosyante, mag-invest kayo sa agriculture. At wag ka, meron na siyang pakurso sa mga kabataan para sa agrikultura. Binalaan din niya ang abusado raw na traders. Parang nakinig siya, Kaps, dun sa huling episode natin para pabulaanan yung nasabi natin na stagnant ng production, tumaas pa rin ang presyo ng mga bilihin, walang 20 pesos na bigas, at walang nakukulong na smuggler o kartel. Hihintay pa niya ikapat na SONA niya para pabulaanan ha. Hinarinig niya. Opo, kasi nga napanood ka niya eh. Pero ito ang punto. Agrikultura ang pinakamalalang apektado ng climate change. Walang recognition yung government or kahit sa SONA sa ganitong kalagayan na agriculture is the most vulnerable. Sa episode na ito, itutuwid natin ang ilang konsepto. Una, walang new normal. Disaster ito at hindi ito natural. Pangalawa, pinaka-vulnerable ang agrikultura dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Pangatlo, dapat may kompensasyon sa magsasaka dahil may kapabayaan. So yun yung ating mga Kaps, syempre may mga babasagin tayong konsepto, no? Nagbabasagan tayo ngayon dito. Oo, ng bungo, ng ulo. Una, marami kasing, dahil sa climate change na diskurso, Kaps, maraming mga maling paggamit eh. So, halimbawa, yung climate change, natural hazards, exposure, vulnerability, at saka adaptive capacity. So, yun yung mga concepts, Kaps, na dapat natin ipaliwanag. Ano na nga ang climate change? Yung climate change po diyan yung pagbabago ng tinatawag nilang weather patterns dahil sa global warming. Na ang weather patterns, kunyari, bakit biglang umuulan ngayon hindi naman tag-ulan? O kaya bakit ang tagal ng tagtuyot? Samantalang alam natin, dapat tumagal lang yan ng mga 3 buwan. Yung ganon. So yun yung weather patterns. At dulot yun ng global warming. Kaya kahit sa magsasaka, sabi nila, nababago yung aming planting calendar. Opo. Dahil dun sa... Magandang pagkasabi ni Kazen ng amihan nung araw, nung tayo ay nagpapaliwanag pa lang ng climate change, sabi ni Kazen, ang panahon ay nakalimot na. Di ba? Magsasaka, maganda po ang mga niyan mga parang patula lagi, yung kanilang pagpapaliwanag.
Pero siguro mas ipaliwanag din natin. Hindi lang niya nasama, pati yung magsasaka, limot na bayani. Limot na bayani. Akala ko si Kasen makakalimutin na sasabihin niyo. Pero ang paliwanag natin dyan, kapag sinabing global warming, pag-init yan ng mundo. Dahil sa pagbuga ng mas maraming greenhouse gases sa atmosphere. At bakit dumami yung pagbuga? Dahil sa capitalist production at extraction at exploitation. At yan ay para sa tubo. So dito pa lang, nakikita na natin na yung buong climate change na issue ay hindi natural. Hindi yan parang yan na ang ibinigay sa atin, no, ng kalikasan. Kundi dahil ito sa activities ng capitalist system. So doon pa lang latag na natin kaagad yun. Ano naman ang natural hazards? E di yung po di pagka nagkaroon ka na ng climate change, edi mas malakas na bagyo, mas malakas na pagbaha, mas matinding tagtuyot. So yun yung mga natural hazards pa rin yun. Kasi yun yung binibigay ng planeta no, doon sa binigay natin sa kanya. O pagtaas ng sea levels, o kaya mga storm surges, caps, natural hazards din yun. So yun yung dapat nating tingnan, no, pagdating sa climate change. Ano naman itong exposure? Exposure. Yan na po yung, kumbaga, may presensya ang komunidad, may presensya ng kabuhayan, or yung buong ecosystems, o ari-arian, at mga infrastructure, na maaring maapektuhan nitong mga natural hazards. So pag halimbawa, magsasaka, maaari siyang maapektuhan ng tagtuyot. Mangingisda, maapektuhan yan no, ng pagtaas ng sea level o kaya ng tsunami o ng storm surge o maski ng pag-init mismo ng karagatan. So, Kaya pati yung expose siya. Kaya pati yung agricultural biodiversity, ano yun, apektado. Opo. Actually, yung halimbawa, yung mga corals, mangroves, corals, madali na yan maluto. Ganon yung tinatawag na bleaching. At yung nga, caps, marami na raw na extinct, di ba, na mga species o yun sa saring buhay dahil nga exposed na sila sa ganong klaseng pagbabago ng klima. Kaya mahalagang makita natin, ako ba ay naka-expose sa hazard na ito? Nakardira ba ako sa low-lying area? Kapag pagbaha ang aking natural hazard, yun yung aking exposure. Ano naman ang vulnerability? Ayan na po, halo-halo na yung vulnerability. Ako ay vulnerable kasi tinitingnan natin ano yung degree na ako ay maapektuhan, ano rin yung degree na ako ay makakaangkop. So actually, yung dalawang yun sinusukat sa vulnerability. Pero, Caps, pinapalala yung vulnerability natin, naalala ko ito sa Yolanda, no, sa typhoon. Pinapalala ang ating vulnerability dahil sa kahirapan. Di ba yung sa Yolanda, nasa coastal area ako, oo, nag-tsunami, nag-storm surge, pero dahil ang bubong ko ay barong-barong, mas vulnerable ako. Nagiging malala rin yung vulnerability dahil sa kawalan ng access sa rekurso. O kaya yung matindi rin yung agwat ng mayaman sa mahirap. Tapos malala din talaga ang vulnerability kapag meron tayong mahinang gobyerno o yung tinatawag na weak governance, yung mga rules natin, yung batas sa Yolanda, di ba? Hindi makapagpadala ang gobyerno ng sarili niyang eroplano at magdala ng tubig dahil lahat ay privatized. So makikiusap ka pa doon sa private corporation para magbigay ng relief doon sa mga nasalanta. So ang taas ng vulnerability natin dahil walang ganong klaseng governance. Mahina. So kasama na yung social inequality at yung social inequality at economic inequities, ganon. Ganon. Di ba, Kap, sa Ondoy, iba ang epekto sa Ondoy doon sa mga nasa informal settlements. At doon sa mga artista na umakyat sa kanilang bubong dahil matataas yung kanilang bahay, pareho silang nasalanta. Pero matindi ang naging risk o naging epekto doon sa mahihirap. Kaya yun pinapalala ng kahirapan, yung vulnerability. So yun. So ano naman itong adaptive Ayan na, Kap. capacity? Itong sinasabi nga ng Pangulo na tayo ay ito ay new normal na. Hindi niyo pwedeng sabihin yun kasi ang adaptive capacity, yun na yung kakayahan ng sistema na umangkop. Sa kakayahan niyang yun ang magpapababa ng ating risk go, yung ating risk.
At doon huhusay yung tinatawag nating resilience. Mm. Ngayon, ang problema sa Pilipinas, kada tayo kunyari ay umulan, tapos nasalanta, nabaha, bukas naglalaban na tayo dahil maaraw na, sasabihin ng ating mga opisyal, napaka-resilient talaga ng ating mga kababayan. Ay, ang layo ng, sa diskusyon na lang natin, ang layo ng agwat ng pagkakaroon ng hazard exposure, vulnerability, adaptive capacity. Magkakaroon ka pa lang ng resilience kung totoong may sistema ng adaptive capacity. Pero walang ganun, kaya wag na sana nating abusuhin yung salitang yan, nakakainis lang. Parang inuuto lang tayo na tayo naman ay makakabalik kaagad, no? Saan tayo babalik? Galing na nga tayo doon sa kahirapan. So yun yung sinasabi natin na mali yung sabihin mo na new normal na yan kasi napakawala sa normal yung ating kalagayan bago pa man dumating ang sakuna o ang disaster. Mali ring sabihin na natural disaster. Wala pong ganon. Nagiging disaster, sabi nga ng United Nations, ang natural hazards dahil walang adaptive capacity, dahil ang gobyerno ay walang ginagawa, walang sistemang nailagay. So yun. Ngayon, Gabs, sana ganun, sana nabasag na yung mga maling konsepto. Pero episode natin ay patungkol doon sa, alam mo ba, na ang agrikultura ang pinakamalalang damage na nakukuha niya sa bagyo. Typhoons lang tayo, hindi na natin pag-uusapan ng El Nino. El Nino yung pagtayo, na yun. Sa nakaraang 15 years, 63% ng damage ay sa agriculture. Laki yung Yun ang average values niya. niya. Kung last lang tayo, 6 years, 27, sabihin na natin hanggang ngayon, ang yung mga tinatawag nilang climate anomalies, yung kakaibang mga klima, halimbawa yung yung si Christine, sino ba tong naghilaan, Kap? Si Christine at saka sino yung boyfriend niya? Naghilaan sila, no? So paalis na si Christine, hinihila siya, pabalik. So yung mga ganong anomalya, marami yan sa nakaraang 5 taon, umabot yan sa 124 billion pesos na damages. Tsaka alam mo ba, Kaps, pagka pala lumampas na sa 1 milyon ang apektadong populasyon, ay nire-retire na nila yung pangalan. Katulad nitong si Typhoon Paeng, retired na to oh. Kaya lang walang retirement benefits yun. Wala. Retirado. Yung pangalan lang. Yung pangalan. Pero yung lakas ng bagyo. So, Kaps, baka naman pwede naman ating i-share kasi sabi natin, grabing naapektuhan talaga yung magsasaka, yung agrikultura. Eto, meron tayong listahan ng mga typhoons na dumadating talaga sa sa oras ng anihan o kaya naman sa taniman. So, halimbawa sa 2017, ang nakikita nating malalakas dyan, Odette Point, at saka sabi mo nga, malapad, no? Yung sinakop na area. Tapos, si Maring, konti lang naman yan. Milyon lang ang damage. Itong Urduha, malaki. Opo. 3.6 billion pesos ang iniiwang pinsala niya. Si Urdua, Mimaropa, Caraga, Visayas at Bicol ang napektuhan dyan. At Disyembre. Ano po ba ang panahon ng Disyembre sa mga areas na yan? Mayroong mga lugar na huling umaani, kumpalay, ng December. Kaya inabutan din yon. Yun namang nagpaaga ng pagtatanim ng sibuyas, meron tinatamaan yung mga bagong tanim na sibuyas. O kung nahuling namula ng sibuyas, yun? Sira ang punla nun. So malaking gastos. Lalo ang pinsala. So meron tayong isa pang yung Binta, no? Na may 2.1 billion ang iniwang pinsala niya, 2017 din. Buong Mindanao at Palawan. Pagdating na ng 2018, nandiyan na yung Ompong, di ba? Ang lakas. Malawak din sa Clau, Northern Benguet, Northern and Central Luzon, parte ng Visayas, no? At Mindanao. So 34, tama ba? 34 billion. 34 billion at mid-July ito tumama sa atin. Sa kanila pala. So ibig sabihin, sa kanila kasi hindi pa yan ang bagyuhan Ayun nga Kalagitnaan ng July. Sa Benguet, Northern, Central Luzon. Lumaliwanag mo na kanina yung epekto, yung paano nagbabago yung klima, panahon sa climate change. So, and then yung Rosita, di ba?
Si Rosita. 3 billion ang iniwan Isabela. na Isabela, Northern and Central Luzon. Kaya palagi diyan sa gustong palaging dinadalaw yung hindi naman iniimbitahan yung Bagyo doon bakit punta ng punta ron Oo. Talagang sana kung per invitation, hindi naman. 2019, yung Tisoy, Kawawa naman, Diba? Isabela, gitnang-gitna. At least Ito, wala siyang tubig, no? pumunta ng Bad. Bicol. Sa 2019, si Tisoy? Siguro, tinanong, saan ba nanggaling si Rosita, no? Sa Ompong. Bicol, saan ba? Hindi, kaya nga, Be- sinabing sa Northern Luzon, Benguet, dito naman tayo pumunta sa Bicol. Kawawa tong mga to, no? O, Ito sabi ni Rosita. Pura- Kaya lang, pura nag-iwan sa region. nag-iwan ng pinsalang 3 billion, no? Ma- I don't know, 5.9. 5.9 billion. Oh. Biliran, Capiz, Cebu, Eastern, Hindi, ito Ah, si ito Biliran Cup. si Ursula Beta. Ang ganda Si ng Ursula, pangalan, di ba? Oo. Fun phone, yan ang Oo. international. Kadalas ang panayaw niyan, Sula. Sula. O Sol. Yan. 3.5 billion ang iniwan niya. Pagdating ng 2020, Eto na. ito na, lakas yung bagyong to. Rolly. O, lakas Opo. niyan, no? Catanduanes. Catanduanes naman, dyan, noong mga unang panahon, dyan naglalandfall sa Catanduanes. Opo. Ang mga bagyo. Oo. Ano yun? Kasi pag nakinig ka ng weather, balita sa Oo. papasok na bagyo, naglandfall na ba sa Catanduanes? Ganun ang kadalasan ngayon, wala ka na maituro sa naglalandfall No? So, Maski po sa Yolanda, nauna siya sa Catanduanes. nauna, Diba? tama. Bago siya pupunta Oo. sa Eastern Visayas. Siguro, sabi ng Catanduanes, dumaan ka muna rito bago magtuloy ng Palete. Alam nyo, hindi biro, Caps, yung mga magsasaka sa Catanduanes na interview namin, parang isang linggo nilang limas ba tawag doon? Yung baha. Kaya lang, yun Kasi Baka- dagat, tapos meron din Baka silang ito, malaking rin. ito si Ulysses. Yung isa pa. Ito Ito talagang matindi yan. ito. Luzon din, Metro Manila, Si Ulysses. 20.2 billion ang iniwang pinsala niya. Yan, may bagyong Kinta, may bagyo ding Ambo, no? Dongfong. Yan ang si Oo, Dongfong. then andyan ang bagyong Maring, 2021, 2022. Ang malalakas diyan yung sa 2022. Ito, ang lakas nitong Paing, bagyong Paing. Wait lang, Caps. 30 Balikan ko billion. si Maring. Si Maring, Hindi tama. siya bagyo. Ano yan? Siya ay tropical storm. Pero Ayun siya ang po mabig- ay nagkaroon ng damage na 7.4 billion sa Cagayan, Benguet, Mimaropa, Western Visayas. Panay Island. Tapos pagdating ng 22, dahil hanggang doon lang naman yung datos natin, and then may 20, si Kapaeng tuloy, si Paeng. Pero ang mas malakas kay Paeng sa damage ay si Henry. Yan, So, yun po yung Danyos. Pagdating sa 23, malaki rin ang damage ni Egay, Caps. Wala na kasi tayong datos 16.5. official ng 2024 pa. At syempre itong mga nagdaan na 2025. Yung dalawang bagyo yung natatandaan ko dyan sa 24. Si Karina, 24. Si Karina tsaka si Pipito. Ayun nga yung naghilaan. Ito yung naghilahan. No? Opo. Paalis na, hinihila pa pabalik. Kaya ang tindi rin ng damage. Pero wala rin po kaming datos sa ngayon kung gaano siya kalaki. Ang natatandaan ko lang, Caps, yung sobrang apektado talaga dito yung mga magsasaka. Pero yun nga, siguro mas maipunto natin na dahil 63% ng lahat ng binanggit nating amount ay sa agrikultura, baka mas natin, ano kaya yung naging effect din sa magsasaka? Kasi kadalasan sa magsasaka, pwedeng may inaabutan ng yung pula niya, yung pulang palay. O yung palay kasi kahit na mabagyo o mabaha ng katatanim, malakas yun sa tubig, baha. Opo. Wag lang yung palay ay aabutan siya ng nagbubuntis. Nagbubuntis din ng palay. Flowering. Bago lumabas yung niya, yung pag-uuhay niya, yung pag-uhay niya, yung bulaklak. Ang matinding tama diyan pag yung palay ay nasa milking stage, yung malagatas na. Yun. Tapos ang matindi diyan pagka malakas yung hangin, nadala ng bagyo, tapos malakas ang ulan, di bibigat yung palay, dahon at saka yung pinakabunga na niya na pinahihinog niya o baka halos aanihin na lang. So kaya dadapa yung palay. Pag dapa naman at may kasunod na bagyo,
Mas matinding pinsala yun. Nabaha, kamo. Ay, baha, rather. Oo. Yun ang matinding ano. Wala na po yun. Hindi na masalba yun. Ay, kung natabunan tapos merong balik, parang may flash flood na nakasama. So, natatabunan din yun. Ang hirap anihin nyo. Oo. So, walang pagtulong yung gobyerno na nakikipag-agawan ka. Eto sa rumaragasang bagyo, may malakas na hanging taglay at saka ulan, tapos may kasunod pa na baha. So, kaya marami ding inaabutan. Pag inabutan yon kasi bagsak na, hindi na nakatayo ang cover lang ng crop insurance ay standing crop. Hindi naman nakatayo. Naidapa nung baha. Hindi na covered ng crop insurance. Yun ang mga matitinding dyan. Mas matinding Mas disaster. matinding disaster. Pero Caps, di ba dapat sa matitinong gobyerno, alam ko parang ganito sa Thailand alam naman natin, sige, may climate change, hindi mo tansyado kung kailan tatama yung bagyo. Pero may panahon, meron pa rin naman tinatawag na predictability, halimbawa yung geophysical characteristics. Di ba dapat ang gobyerno, tinitingnan na niya, ina-assess niya, ano yung nakatayo? Dapat. Di ba? Para alam niya, tama, nakatayo yan, pero napinsala ka. May ganun At ba? ganito yung inaasahang aanihin dyan. Mga ganon. Kaya bago dumating pa yung bagyo o anumang hazard sa agrikultura, may humigit kumulang alam na niya yung pwedeng mapinsala. O pwedeng maging halaga nung iiwan pinsala nung bagyo. Oo, Bagyo kasi yan. di ba sa projected mong kikitain, bibilahin ko yung nakatayo. Sige, pasimple natin, kunyari sabihin natin, may 20 kang nakatayo. And hindi ko alam kung anong bilangan. 20, ang projected income niyan ay ganito. Inanod lahat. Based sa projected income, yun yung bibigay ko sa yung danyos o ano ba tawag doon? Insurance. Kung covered ka ng insurance. Ayun na. Kalakhan naman non-insured yung mga pananim ng mga magkasaka natin Kaya kaya kokonti lang din yung kino-cover nun. So, kung mais naman, sa mais may masasalba ka ba kumpara sa palay? Kasi kung lagain yung mais, may laman na, lalaga mo. Kung magulang naman pwede mong anihin yon kahit na hindi mo patuyuin. Mas sturdy yung mais. Ano yung mais. Pero syempre, mataas yung... So, kaya yung climate vulnerability talaga, may kaugnayan yan doon sa economic vulnerability. Opo. Kasi kung ang magsasakay, wala naman sa financial resilience, financial and economic resilience, o finance economic sustainability, matindi talaga yung epekto nun. Kaya titingkad yung at maraming kwento ng kapabayaan ng gobyerno. Kasi wala nang pre-assessment doon sa standing crop. Kapag napinsala pa, hindi naman proactive ang gobyerno kahit ang crop insurance hinihintay na mag-report. Mag-claim ka. Kung ikaw ay naka-insure. Rehistro. Oo. Ganoon. So napakahirap talaga na katuwang ang gobyerno. Kaya nga may magsasaka sa halip katuwang, tungaw ang gobyerno Yung nagsasabing mga magsasaka natin Hindi katuwang tungaw. Tungaw. Hindi na nga katuwang, hindi siya, may katawagan kasi kami hindi bumabalansang yung bigat na pinapasa ng magsasaka, hinihilan yung bigat, hindi hindi bumabalikat. Hindi bumabalikat o hindi minsan kahit naman sana magpagaan ka, di ba? Hindi nga Sa halip na magpagaan, nagpapabigat kahit nakasama Tapos aagawin pa yung kredito. Pag maganda resulta. Talaga. Ano bang tungaw, Caps? Naninipsip ba yung peste na yan? Hindi, Makati yan sa... peste, pero Makati yan Pag nadikit sa'yo yan, Makati. Yung parang Makating mahapdi. So, ang adaptive capacity natin ay gobyernong katungaw, hindi katuwang. Hindi katuwang. So, kaya na lumalala yung epekto sa agrikultura, at ito na nga yung ating tinatalakay, ay dahil yung wala tayong suporta, as in talagang sobra tayong exposed sa natural hazards sa agriculture, pero wala yung gobyerno.
wala siya no? Kahit sa insurance, hindi siya nakapaloob doon. Yung ang mga flood control dikes, pagka aapaw yung tubig sa ilog, yung mga mamamayan sa baryong yun ang nagtutulong-tulong. Lalagay ng lupa sa loob ng sako and then itatambak nila yon. So, wala yung gobyerno. Yung tiga DPWH, hindi na nag-PP assessment yon. Bihira yung DPWH na pumapagitna sa sa katindihan ng bagyo o Pero siya lahat ang Baha. nakakuha ng mga budget. So, Caps, ako sa simpleng lang din, pag-unawa, ang gusto kong tingnan, kung pag-uusapan natin na meron nga bang gobyernong support, government support doon sa ating exposure at vulnerability, titingin lang kami sa budget sa bahagi ng ibon. So ang nakikita natin ay may neglect talaga, may kapabayaan dahil halimbawa may tinatawag sila na climate change expenditure o CCE at yung average na budget diyan o percent of national budget nung panahon ni Duterte 6.2% yung budget na yan. Pero sa panahon ni Bongbong, lumaki, naging 11.7%. Pero yung share ng Department of Agriculture doon sa climate change expenditure nung panahon ni Duterte 7.9%. DA at Darian, Opo. Sa panahon ni Bongbong ay naging 5.6% lang. At kalakhan talaga ng climate change expenditure ay nasa DPWH at saka DOTR. So oo, tumaas ang climate change expenditure sa ilalim ni Bongbong, pero mas maliit ang para sa agrikultura. At mas nakakonsentrate doon sa tinatawag nilang infra-related climate adaptation measures. Sa totoo lang, tinatawag nating climate change tagging lang naman yan. Ilalagay nila sa pangalan ng climate change, adaptation o mitigation, pero kalakhan ay nasa infrastructure. So, katulad nga, pero ang masakit, sinasabi nyo, pag umapaw pala yung flood control, yung kanal, yung magsasaka pa ang gumagawa ng paraan. Gayong nakuha na ng DPWH yung kalakhan ng budget niya para dun sa... Yung halimbawa, irrigation canal, palaging dinadaanan yung medyo mababang bahagi, palaging dinadaanan ng tubig baha, di pag nawasak yon maglalaan na naman ng may proposal na naman for another Oo nga, budgetary allocation. Mabuti na lang yung mga tiga-baryo. Ito, San Andres 1, Quezon Nueva Ecija. Sabi ng tiga-baryo, dapat po yung tiga-NIA tumayo dun sa kapag dumadaan na yung tubig baha, kung saan nakaimbudo yung tubig baha. Kasi sumuswag sa baryo Tinaabot ng mataas ng tubig baha yung baryo At dun sa kung saan nagdadaan yung tubig, ang pwedeng gawin ay i-overflow. Ibig sabihin, nasa ilalim yung concrete na kanal, parang culvert, sa ilalim, nasa ibabaw dumadaan yung tubig na baha. So, ganun ang ginawa. Hanggang ngayon, walang nasisira doon. So, ibig sabihin, kailangan magtanong Kasi wala namang nakakakita kung saan nagdadaan yung malaking volume ng tubig baha, kundi yung tiga-baryo Oo nga. Ay di tumino, Oo nga. hindi nasisira dahil overflow ang nangyari. Yung civil engineer natin wala namang knowledge dun sa agricultural 'di ba? Hindi nila nakikita kasi dapat batay sa pangangailangan. Sa bangala. Ang ating mga disenyo doon sa Yung sa amin na lang, doon sa San Andres 1 din, Quezon Nueva Ecija. Kami ang dulo ng kanal putol. O edi pag kailangan namin tubig, walang darating kasi nando sa unahan. Pag hindi na kailangan nung nasa bungad, saka dadating yung tubig, sisirain naman yung pananim naming gulay. Kaya bagamat pwedeng isiping nakakatawa, sabi ko doon sa engineer na operations manager ng UPRIS, engineer, pwede ba akong yung mga kanal ng NIA walang dulo? Ibig sabihin, umiikot lang. O pwede. O umiikot lang yun. Halimbawa, yung dulo ng kanal namin, doon sa kabilang baryo, pulong bahay, dugtong mo lang doon, yung tubig, umiikot lang sa buo kanal. Hindi mag-aagawan yung magsasaka sa tubig. Mawawala ka ng tubig yung ganon, Caps? Walang sisirain. Kasi yung tubig nando sa loob ng kanal. Pinutol Ano sabi ng NIA? Natatawa. Hindi naman nila sinabing imposible. Posible yun kung gugustuhin. Kung gusto nilang gawin.
May paraan. Yung crop insurance caps, Mm. 4.5 billion ang budget ng PCIC, yung Philippine Crop Insurance. Pero pag tiningnan natin, ang projected income dapat ng agriculture ay 437 billion. Ibig sabihin, yung crop insurance, ganito lang kasimple ko siyang inisip, pero pwedeng mali. 1% lang ng projected ng projected income. Oo. Oo. Tama ba ang ganun mag-isip, Caps, na yung projected income na yun, 1% lang ang naka-insure? O yung binabanggit nyo kanina na, hindi naman lahat yan mapupunta sa magsasaka. Hindi nga, ang nangyayari kasi yung crop insurance, sa totoo lang, loan insurance. Pag yung magsasaka ng utang sa bangko, nakautang ng 15,000 pesos, ginastos niya. Tapos nagpasiguro siya sa crop insurance. Kung magkano yung yung inutang niya sa bangko, yun lang ang babalik. Kung totally damage, 100% ang danyos. Pero kung ang danyos mo ay 30% o 50%, 30% o 50% lang ng inutang mo na 15,000 ang pwede mong maklaim. Ganun eh. Pero kasi ang naman, ang liit naman nung heading na nila na damage. Dahil nga wala silang pre-assessment. Hindi pa rin subsidize yung premium diyan. Sa ibang mga bansa, yan exempt na yung magkasaka sa bayarin sa premium. Subsidized Insurance, meron ding free. Pero bago natin pasukin yon, gusto lang din natin i-emphasize na hindi lang yan kahinaan doon sa climate change expenditure o kahinaan ng gobyerno na maging adaptive o magkaroon ng mas matinong adaptation na plan. Actually, pag tiningnan natin, yung buong policy making ng gobyerno, nakadagdag na sa kawalan ng adaptive capacity at pagtaas talaga ng risk o vulnerability ng ating mamamayan. So, ano ba yung policy making na yun? Dito na tayo tutuon ngayon na, kasi yung mga neoliberal policies mo, halimbawa, sa environment, nariyan ng mining, nariyan ng quarrying, pagtatayo ng malalaking dams, syempre, forestry logging. Kadalasan dito sa Maynila, pagka nakita natin na bumaha, ayan, kasi pinutol ang mga puno. Meron ng mga dam na malalaki struktura. Pero yung potential source of irrigation water, hindi kayang, kahit pangalahitiin yan, hindi kaya. So, malaki yung struktura kaysa dun sa tinatayang volume na manggagaling dun sa potential sources ng irrigation water. Kaya mali Kasi ang pagkakakitaan nung nagtayo yung struktura, hindi naman yung pagbibigay ng tubig at patubig. Pero dapat, hindi sana gagastos ng malaki. Opo. Pagka malaki yung gastos, di mataas yung SOP doon. Lalo sa flood control, hindi mo nabubuksan kung totoo bang nilagay yung mga imbornal na yan. Tapos maraming mga policies, Caps, yung LUC, yung infrastructure development natin, hindi naman nakakatulong yan sa adaptive capacity natin. Reclamation, real estate, itong mga condo, nakatayo sila dun sa waterways, floodways. So, bago pa yung LUC, yung land reclassification. Nire-reclassify agricultural lands to other classification. Residential, commercial, industrial. Ganon eh. So, kaya ang nangyayari, matagal nang reclassified from agricultural to residential, commercial, industrial, hindi naman na-develop for residential, commercial, industrial purposes. Ganon nangyayari. Kaya, nakatiwangwang. Nakatiwangwang, pero pinagkakakitaan sa land valuation, no? Kasi pagdaan ng malaking highway, tataas ang valor nun, tataas ang halaga. O kahit yung highway ay wala namang kinalaman doon sa ating paano tayo makakaangkop sa natural hazards. Actually, sila pa yung hazardous minsan, Tapos ganun din sa corporate plantations. Kung nasa farms na tayo, yung paggamit ng mga chemical inputs, nakakadagdag yon doon sa vulnerability nung magsasaka. Kasi meron kaming napuntahan, organic farm. Matataas yung palay niya. So, yung taas ng palay niya, pinapaliwanag niya, tsaka yung lambot ng lupa niya, ay mas nakaka-cope siya doon sa iba't ibang impact ng klima. At hindi katulad nung kapitbahay niya o malayong kapitbahay na naka-chemical farming, madali siyang masalanta. Sa organic kasi, lalo na kung nakahalo yung organic fertilizer doon sa lupa,
ang matutunguhan ng ugat ng halaman, ng agricultural crops, papunta sa ilalim. Opo. Pero kung inorganic synthetic, nasa ibabaw eh. Kaya ang ugat ng halaman, kung palay yan, pa ganyan, horizontal, hindi pa ilalim. Kaya yung, dahil ganon, so nung kumukuha ng pagkain sa ilalim, tumitigas yung katawan niya. Pag tigas ngayon ng katawan niya, kahit malakas ang hangin, hindi siya makayang idapa. Kaya resilient yung pwedeng sa klase ng binhi, pero sa klase ng pamamaraan ng farming practices. Kaya ay pinipilit yung inorganic, synthetic. Sinisiraan yung organic eh. Paano bebenta yung mga chemical na Sa Vietnam siguro mga 500,000 hectares ang nasa ilalim ng organic system of rice intensification. Less gamit ng tubig, walang ganong gamit sa chemical, fertilizer kasi organic eh. Pero ang average yield nila per hectare, 8.8 tons. laki, no? Laki. At karamihan ng practitioners nila, kababaihan. Pero yung organic SRA nila, System of Rice Intensification, ang pangunahin nagtutulak yung gobyerno to the Ministry of Agriculture and Rural Development. Ganon. Dito may Organic Agriculture Act tayo, may batas, pero walang akto. No. So, At least may minimal. 1 billion pesos ang So, kaya sa halip na yung paninim na resilient, talagang napakadaling pinsalain ng kalamidad o ng hazard. Kaya nga ang sabi natin, ang pinaka-disaster talaga sa atin, yung neoliberal policies eh. Kasi lahat ng neoliberal policies, pagbubukas talaga ng extraction, exploitation ng ating natural resources, paano natin maproprotektahan yung lupa, yung kagubatan, yung biodiversity na malaking bagay sana para maging tayo. Wala pa ako sa resilience, nandun pa lang sa adaptation, no, na tumaas sana yung ating kakayahan. Siyempre, ang suma pa ng neoliberal policies ay yung economic caps, yung importation ngayon ay parang pinipigilan niya, no, na wala mo ng importation kasi hindi popular na talaga no, para sa kanyang imahe. Pero yun ang policy niya ang mag-compete yung lokal doon sa imported. Saka problema yung yung Department of Agriculture diyan. Kasi doon sa amendatory law ng Agricultural Tarification Act na inamyendahan ng Rice Tarification Law, Rice Liberalization Law, yung dating 10 billion budget ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, ginawang 30 billion. Okay, yung 15 billion doon, discretionary fund ng Pangulo. Siya kasi siya ang magsasabi kung saan pwedeng gamitin. Kaya lang, pag hindi nakuha yung napalitaw sa koleksyon ng taripa sa inaangkat nating bigas, yung 30 billion, halimbawa, naka 20 billion, yung 10 billion na kakulangan, manggagaling sa appropriation ng DA. Ngayon, anong programa ng DA ang panggagalingan nun? Kung halimbawa, hindi makuha yan. Halimbawa, 15 billion lang, doon sa kabuang 30 billion. Saan manggagaling yung 15 billion? Saan programa at proyekto, activities ng DA, manggagaling yung 15 billion? Saan, Caps? Hindi, ang pinupunto ko lang, dapat kung manimulan. Kaya, yun? Direct service. Halimbawa, 113 billion yung sinasabing budget sa 2016 at 2026. O ikinulang halimbawa ng 15 billion. O edi mababawasan yung 113 billion. Ano ang tatama ang priority programs, projects, and activities? Yun yan, no? Bawas tariff revenues, kunyari, pero walang pagdagdag. Dapat, general budget. Dapat talaga, lalong lumalakas yung argumento natin na dapat kunin mo sa general appropriation, sa GAA. Oo nga. Pero part po kasi ng neoliberal policies ay kailangan lumiit talaga yung support sa agriculture, sa employment, sa social services, social protection. So yun din yung nakakadagdag doon sa vulnerability ng ating mga mamamayan. Napag-uusapan na rin lang, Caps, yung pagliit ng budget para dyan sa suporta. Alam ko ang KMP ay meron talagang maunlad, no, na demand doon sa compensation para sa magsasaka dahil ito ay compensation, ibig sabihin natin may kapabayaan no. Hindi tayo humingi ng ayuda. Wala tayo sa pandemya, pero nasa palagi ang krisis tayo.
Pero ang palagi ang krisis nga na ito ay dulot ng kapabayaan. So, Kaps, bilang ano natin dun sa ating mga tagapakinig, ano-ano ba yung principles ng compensation? Siguro hindi naman natin kayang i-compute yun, ano? Dahil kung i-compute natin, edi simula pa ng panahon ng Kastila, dapat na meron na tayong danyos na sinisingil. Pero ano po ba yung mga principles na yun? Ang mga prinsipyo niyang kompensasyon, una, kinikilala, dapat kilalanin niya, yung prinsipyo ng pagkilala, na meron dapat ginawa at ginagawa yung gobyerno, pero pinababayaan lang niya yung mga productive forces natin. Halimbawa, magsasaka, isda natin. So, pinababayaan lang niya. Kaya, kung ano yung pinsala na tumama sa kanila, bunga ng mga kalamidad o hazards na binabanggit natin, dapat nakocompensate sila. Ibig sabihin yung paano maibabalik sila sa loob ng proseso ng produksyon. Kung hindi naman tutulungan, walang immediate financial and economic relief through mula doon sa pwedeng tawagin natin agricultural disaster compensation and assistance program. So hindi pa tayo pupunta doon magkano. No? Pero sa mga ibang bansa, meron diyang agricultural disaster reserve fund. Nakareserba talaga. Pwedeng kalakhan nun para doon sa regular na compensation at yung natitira, talagang reserve fund yun. Pag kinulang pa, di doon manggagaling doon sa reserve fund. Tayo wala walang ganon. Walang ganon eh. And then, pangunahing dyan, prinsipyo ng sino i-compensate. Diba? Siyempre, hindi naman yung namimili ng palay, namimili ng mais, namimili ng kopra. Trader. Hindi trader. Yung mga magsasaka mismo, yung mga agricultural producers natin o productive forces natin sa sektor o industriya ng agrikultura. So, ganun. Tapos, Pati manggagawang bukid. manggagawang bukid, Kasama yan. kailangan may program intervention sa manggagawang bukid. And then, kailangan lang din na yung mga magsasaka na covered nung mga masasaklawin ng kompensasyon, ito yung sinasabi natin na yung magsasaka mismo, magiging active yan sa pagtaya nung kanyang projected na anihin niya, nakatayo pa lang yung kanyang crops, at kung may darating na kalamidad, so sana naman wala, palaging ganun yung magsasaka sana wala namang maganda yung aking tanim maganda yung aking aanihin. Kaya lang, mahirap matulog mamayang gabi. Parang gano'n. So, hindi mapakali. So, kaya, ang isang nga dito natin, dinidiin yung prinsipyo ng reciprocity. Yung babalang... Hindi lang siya mag-aalala. Hindi lang siya May katungaw. May katuwang siya. May kabalikat siya. Ganon. May kabalansang siya. Alam mo sa amin, may kabalansa. Pag mahirap yung hinihila, yung karga ng kariton, no? Mabigat yung karga, hirap yung kalabaw na nakasingkaw. Ang gagawin namin, meron pa kaming isisingkaw na isa pa, nakalabaw sa unahan. Meron ding pamatok yon, meron ding yun ang tawag namin doon, balansang. Yung humihila din pumapasan din sa bigat. Wala yung gobyerno Kaya, pero yung kadalasan pa, nagiging dagdag pabigat talagang, ayokong sabihin na mas mainam pa yung kalabaw. Hindi. Talagang... Marami pagkakataon talaga mas mainam pa yung kalabaw. Kesa sa tungaw. Pero wait lang, Caps. Reciprocity principle. Yun. Yung kabalansang. Yung kabalansang. Yung, kasi lumilikha ka ng produkto agrikultural, lalo na kung rice producer ka o ang produkto mo, white corn, parang si staple, pagkain butil. Hindi dapat may sinusuklian naman yun. Hindi na nga ang sukli saan yun kung magkano contribution sa GDP ng bansa, humigit kumulang, hindi na sana bababa sa kalahati nun. Dapat nga kung ano ang gross value of production natin sa agriculture and fisheries, humigit kumulang, ganun din na ibinabalik. Tama naman. Sa sektor. Dapat. 50% na yung parang value added sa ating ekonomiya ay sana naka-insure or may subsidy doon sa kanyang kinakaharap na vulnerability. Isa na dyan yung Agricultural Disaster Compensation and Assistance Fund, kung gano'n. Tapos meron ka pang Agricultural Disaster Reserve Fund.
Sa ibang mga bansa may agricultural disaster sila fund. May agricultural fund nga for rural development Mga ganun. Tayo walang ganun Nakasama diyan sa buong budget ng Department of Agriculture. So, Sad. Malungkot. Kasi ang naisip ko sa reciprocity, Caps, ganito lang pag matutulog na yung magsasaka at alam niyang naka-monitor siya sa panahon. So alam niyang babagsak na, magla-landfall mismo doon sa kanyang area. Makakatulog siya ng mahimbing kasi merong gobyerno na nag-i-insure sa kanya na saka mo na yung pag-isipan na pagtapos na ng bagyo, malalaman natin kung magkano ang danyos mo. Walang ganun isang halimbawa, 3 araw pa darating yung kalakasan ng bagyo sa lugar na sa isang bayan ganito o probinsyang ganito. Pero meron ng mga aanihing palay. Dapat yung gobyerno tumutuwang na doon. Ibig sabihin, bumabalansang na siya. O sasabihin niya, tutulungan po namin kayong mag-ani. Kung meron siyang reaper o combine harvester, kami na po ang aani. Noong palay ninyo, hahaputin na rin namin, kami na rin ang magpapatuyo. So, ganoon, may yung nagagantihan yung magsasaka doon sa yung contribution niya sa sektor na agrikultura. Hindi yung idinidikdik pa. Idinidiin pa. Di ba? Magandang prinsipyo yon na yung kung ano yung contribution mo sa ekonomiya. Sabay kung meron kang isang social na contribution at hindi ka lang producer ng mga luxury goods. Dapat yun yung katuwang na kompensasyon o katuwang na suporta. Kasi yung paglahok ng magkasaka ng ating agricultural producers sa buong proseso ng produksyon, social and economic contribution niya yun Parang sasabihin niya, bahagi ko ito sa aking social function Kasi nga yung nasa productive na activities ka sa sektor agrikultura dahil productive forces ka. Meron akong tungkuling panglipunan, di ba? Kailangan na natatapatan na hindi man saktong 100% susuklian, di ba? Kailangan may pagsalubong yung gobyerno. Pumupunta na yung gobyerno, yung magsasaka tumatalipod ka hindi aso ng prinsipyo. Tsaka yung sinasabi nyo nga na ang mahalaga ay makabalik ang magsasaka at ang mga actually buong masang anak pawis doon sa kanilang produksyon pagkatapos ng bagyo. At wag nyo kaming utuin ng resilience na yan dahil wala namang binigay ang sistema na suporta habang kami ay sumusuong doon sa kalamidad. So, parang nabuo naman natin, Caps, na una yung ating mga konsepto ay pinaliwanag natin na hindi new normal ito dahil ito ay dulot ng kapabayaan at pinaka-vulnerable ang agrikultura dyan sa kapabayaan na yan. At dahil may kapabayaan, dapat may kompensasyon sa magsasaka na merong malaking kontribusyon doon sa ating ekonomiya. At yung kompensasyon na yun, hindi yun inaabot sa atin, Caps, na parang sabi nga sa English, on a silver platter. Yun ay kinukuha natin, clinic-claim natin doon sa ating paring, pakikibaka, bilang sa sektor ng nagsasaka. So, pero kung nagawa natin yung magsasaka, bilang productive forces nga sa main productive forces sa kanayunan, nagawa natin siyang yung kanyang yung self-reliance niya sa financial, yung financial and economic self-reliance, magiging bahagi lang yung compensation Opo. Hindi siya yung pangunahin na anyo ng ng magsasaka. Kasi kahit tinatamaan siya ng kalamidad, ba't po, pwede kong maghabol ng aking kompensasyon, pero meron naman akong dudukutin sa bulsa ko, bibili na ako ng binhi ko, simula na ako. Yun ang kailangang maiakyat sa ganong katayuan, yung ating mga magsasaka. Libre lang naman mangarap, Caps. Pero na-discuss nga natin na paanong magkakaganon. Itong produktibong puwersang binabanggit natin, ito ang pinakamahirap sa lahat ng sektor sa Pilipinas. Ito ang kumbaga napakababa ng teknolohiya nila. At higit sa lahat, yung patakaran ng ating paggogobyerno ay nakatuon sa neoliberal policies na hindi sila yung prioridad. Yung Department of Agriculture, may tuos nga sila sa
katumbas na halaga nung ibinagsak ng share ng agriculture sector sa GDP from 2016 to 2023. From 10.4% ang share niya, bumaba o bumagsak sa 8.6. Ganyan ang sabi niya. So yung binaba na yon ay katumbas ng by 1.8% yun eh. At yung 1.8% na yun, hinulagahan niya yun. Ang sabi niya, kung 1.8% ang ibinaba from 2016 ng share ng agriculture GDP, 500 bilyong piso ang production loss. Sabi niya. Okay, di dapat yun ang budget niya. Pero wala siyang kasunod eh. Wala siyang kasunod na sinabing, kung meron 500 billion na annual production loss, paano ko babawiin yan? Opo. Tayo nag-iisip ng paano babawi ng paano tayo kakawag. Samantala, ang problema, yung ating salbabida, binubutas pa. Hinasisingaw pa yung hangin eh. Mukhang ganun nga po ang patakaran. Sa halip na hagisan ka ng salbabida, either aagawin yon o bubutasin. Hindi, kunyari, ilang kayong nalulunod? 500? Papa? Yan, 50 ang salbabida. Yan, ganun. Mag-agawan kayo dyan. Mag-agawan kayo, tapos, di ba, tayo pa masama. So, yun. Tingin ko, Kabs, na-cover naman natin lahat dun sa ating episode ngayon na bagyo, no? Bagyo at baha at kung ano-ano pang mga kalamidad ng dumarating sa atin at tayo yung nagsasuffer at ito ay hindi dahil sa kalikasan kundi dahil ito sa kababayaan mismo ng ating gobyerno. Kaps, nung nakaraang episode, anniversary ng KMP. Ngayong Agosto, anniversary naman ng Ibon 47th anniversary. Siguro isang salamat. Wala pagkain. Ang isang maisi-share ko dyan, alam mo ba, na ang una naming primer o librong nilabas na research na merong field, yun ang pinagmamalaki namin meron kaming field researches, ay tungkol sa cassava plantation sa Isabela. Kung saan nagpunta pa kami doon at sinalubong kami ng mga magsasaka. Ang gusto ko lang sabihin, ang una naming research ay talagang nakatuon sa agrikultura. Tapos syempre, meron kaming mataas na pagtangi sa inyo. Ano ba ang natatandaan niyo sa ibong? Sa buong buhay niyo? Buong buhay. Unang-una, pinakamailit na pagbati sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo. 47, matanda kami sa KMP. Natanda sa KMP. Ang natatandaan ko at malaking naitulong sa akin mismo, ito rin siguro yung isang dahilan kung bakit pagka nasulyapan ko numero, nagre-rehistro ka agad. Yung publikasyon ninyo, yung facts and figures. Facts and figures, Kasi doon, numero eh. Doon, ibig ko sabihin, wala pa itong kwentong may kwenta. May kwenta na kami. May kwenta na kayo eh. Salamat ka. Di pa pa'y kahulugan na may kwenta, may kabuluhan. Thank you. Yung ginagawa ng, yun talaga, nag-register, yung facts and figures. Hindi ko lang, pero inangatan ko yun. Yung unang-una kong nabasa na facts and figures niyo na nilalabas. Ano issue? Yung kaugnay dun sa assessment ng Ibon sa sa implementation ng Presidential Decree number 27 ni Marcos. After 14 years. At doon, ang sinasabi doon, wala pang ganito. Wala pa. Ganito ang tinarget ni Marcos na number of hectares ng lupang sasaklawin. Ganito ang tinarget na beneficiaries. Ganito lang. Hindi humigit sa 3% ang nasaklaw na lupa at nasaklaw na beneficiaryo. Yun ang natatanda ko sa actually, ang itutuloy-tuloy naman naming mission, Caps, ay talagang gawing popular at madaling maunawaan ang mga konsepto, ang mga kwentahan natin, ang mga datos, ang mga economic issues ng ordinaryong mamamayan nang sa ganon ay magkaroon sila ng pagtingin at tindig kung paano nila yon babaguhin, yung kanilang kalagayan. So ayan, maliit na kontribusyon mula sa amin. Siguro ito na rin yon, no? At kung meron man kayong gustong mga paksapa na talakayin namin o pag-usapan sa next episode, mag-comment lang kayo. Tapos i-follow nyo na lang yung aming social media accounts, ang Ibon at ang KMP.
Ang link ay nasa description. So, Kaps, so ayun. Tapos na ang kwentuhan natin, pero hindi pa natatapos ang kwento. Oo nga, subaybayan nyo pa rin ang kwentong may kwenta.